Yan, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang mensahe, Panginoon, na binigyan niyo po, Panginoon, sa umagang ito. Papasalamat po kami sa wisdom, Panginoon, na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami nito, Panginoon, upang aming maintindihan, Panginoon, at may sabuhay, Panginoon, ng iyong salita sa umagang ito. Maraming salamat sa iyo po ang kapurihan, kaluwalhatian at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. No, napakaganda ng ano natin ngayon, ng praise and worship natin, no. At salamat ulit sa music team at patuloy tayong nagpupuri sa ating Panginoon. So, good morning po sa ating lahat. Parang konti lang tao ah. Good morning po. Yan. So, bago po ako mag-start is, magpapasalamat muna ako sa Panginoon sa kabutihan niya. Kaya ako po ay nandito ngayon kasi wala po sila pastor at si pastora dahil nanganak po yung panganay naming ate. Yun po yung first na apo sa family namin, no? At nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil bagamat mahirap kasi hindi naman ito yung first time ko na umakyat dito pero no, dahil sa glory ng Panginoon, dahil sa grace ng Panginoon ay nabigyan niya tayo ng chance para humarap po sa inyo, no. Ako po, pangalawa po ako sa anak ni Pastor Bebot at meron na rin po akong asawa pero wala pa pong anak. So, yun po ang pinagpipray namin ngayon, magkaroon po ng baby. Pero alam naman natin na ang Diyos ay nagbibigay yan sa right time, no? Right timing yan na binibigay ng Panginoon. So, sa umaga pong ito, sino ba dito yung nakarinig na about sa manifesting? Parang tahimik kayo ah. Parang nag-post na kayo ng about sa manifesting ah. No? No? Nakikita natin yan lagi sa no, sa mga posts na yung manifesting, no. So Kuya Michael, mali ba yung manifesting? No, yung manifesting po kasi is yan? Kumbaga kino-control natin, no? Kumbaga nag-i-aim tayo ng goal natin. Halimbawa, gusto natin magkaroon ng 3-bedroom na bahay. No? Yun yung minamanifest natin. Gusto natin magkaroon ng magandang sasakyan, yung electric. No? Yun yung minamanifest natin. Pero, kumbaga, minamanipulate natin yung outcome, no? Doon sa ibibigay sa atin ng Panginoon. Yun yung pagkakaiba ng manifesting at ng faith. Kasi yung faith, kung ano ibigay sa'yo ng Panginoon no? Kung yung hinihiling mo sa Kanya is 3-bedroom, nagalit. Kung hinihingi mo sa Panginoon, kung minamanifest mo is 3-bedroom, pero dalawa lang kayo sa pamilya, siguro, ibibigay ba ng Panginoon yon? Yung 3-bedroom, pero dalawa lang kayo? No? Yun yung pagkakaiba ng manifesting at faith, no? Yung faith, regardless yan kung ano yung outcome, no? Kung ano yung ibibigay sa iyo ng Panginoon, no? Kasi yung faith natin, gusto mo ng magandang kung gusto mo ng dingdong dantes na boyfriend, no? Pero ang binigay sa iyo si Jose, no? Si Dingdong Dantes hindi Christian, pero si Jose Christian, di ba? Yun yung pagkakaiba. Binibigay sa atin ng Panginoon yung faith na yan, kasi yung ibibigay niya sa atin is perfect, no? Hindi naman perfectong as at tao, pero yun talaga yung nararapat para sa iyo. Yan, si Jose, 'di ba, binigay kay Janelle. No? Christian. No? Yun po ang pagkakaiba ng manifesting sa faith. So yun, kaya nang siya'y dumating sa Galilea ay tinanggap siya ng mga Galileo ng kanilang
mangakita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan, sapagkat sila man ay nagpasiroon din sa kapistahan. No, yung mga tao pala, nung nasa Jerusalem pa lang ang Panginoon, kasama niya na yung mga tao. No, kasama niya na hanggang pagpunta niya sa Galilea. No, tayo, mahilig tayong sunod-sunod kung ano yung, kung ano yung nauuso. No? So, sa verse 46, sabi niya doon, naparoon ngang muli siya sa Kana ng Galilea, nang dooy kanyang pinapaging alak ang tubig. No? Yun po yung unang-unang himala ng Panginoon. Tatandaan po natin yan. Yun yung first na ginawang himala ng Panginoon. Yung ginawa niyang alak yung tubig. Doon po yan nangyari sa Galilea. Sabi niya doon at naroon ang isang mahal na tao na ang kanyang anak na lalaki ay may sakit sa Kapernaum. No? Sino ba dito yung pinapatungkulan niya sa panahon natin ngayon, yung mataas na tao? Siguro sa panahon ngayon, yun yung mga senador, congressman, no? Yun yung pinapatungkulan niya doon. At sabi niya sa 47, nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa Galilea na mula sa Judea, ay naparoon siya sa kanya. At ipinamanhik sa kanya na siya'y lumusong at pagalingin ang kanyang anak na lalaki, sapagkat siya'y naghihingalo. So sabi dun po sa 47, no, yung itong mataas na tao na ito is nagkaroon ng malubhang sakit. Kumbaga sa atin ngayon, 50-50 na yung anak niya. No? Nag-50-50 na yung anak niya. Pero parang sa atin yan no? Sa ating yan yung advantage nating mga Christian. No? Alam natin kung sino yung lalapitan natin. At yun yung ginawa nung mataas na tao. No? Alam niya kung sinong lalapitan niya. No? Hindi niyo ba nakita na mataas na tao na siya, marami siyang pera. No? Kaya niyang ipagamot yung anak niya, pero hindi niya ginawa yon dahil alam niya kung sino yung lalapitan niya at alam niya kung sino yung pananampalatayaan niya. No? So, malala na yung sakit ng anak niya. Sabi sa 48, sinabi nga sa kanya ni Jesus, malibang kayo'y mga kita ng mga tanda at mga kababalagan ay hindi kayo magsisipaniwala sa anumang paraan. No, minsan tayong mga Kristiyano, what you see is what you get. Kailangan makita muna natin bago tayo maniwala. No? Parang minsan sinusubok natin yung Lord na, Lord, bigay mo muna sa akin bago ako maniwala sa'yo. No? Yun yung minsan hinihiling natin sa Panginoon, no? Na, Lord, ibigay mo muna siya sa akin. No? Kasi sa ating mga kabataan ngayon, yan, mga mga nai-inlove Lord, ibigay mo muna siya sa akin, magsisimba na ako. No? Lord, muna siya sa akin, sagutin niya muna ako, no? Bago ako mag-church. No? So, dapat ba minsan na gano'n? Kailangan ibigay muna sa atin na ibigay muna sa atin bago tayo magpuri sa Panginoon. No? So, hindi yung karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. No? Kailangan natin ng pera. Lord, bigyan mo muna akong pera. Lord, bigyan mo muna ako ng sasakyan. Bigyan mo muna ako ng bahay bago ako magpuri sa'yo. No? So, hindi pala yun. No? Pero, bagamat ganon, sabi sa 49, sabi sa 49, ang mahal na tao ay nagsabi sa kanya, Ginoo, lumusong ka bago mamatay ang aking anak. No? Minsan inuutusan pa natin yung Panginoon. No? Minamadali pa natin yung Panginoon na, Lord, kailan mo ba ibibigay ito? Lord, kailan mo ba ibibigay yung pera? Kailan mo ba ibibigay yung magandang trabaho? Kailan mo ba ibibigay yung magandang girlfriend, magandang poging boyfriend. No? Natatawa yung mga youth natin pag binabanggit ko talaga yung mga boyfriend at girlfriend, no? Gaganda ng mga ngiti .
No, minsan ganun tayo, inuutusan natin yung Panginoon. No, sabi sa 15, bagamat ganun tayo, ang sabi sa 15, sinabi sa kanya ni Jesus, yumaon ka ng iyong lakad, buhay ang anak mo. Pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinalita sa kanya ni Jesus at siya'y yumaon sa kanyang lakad. No, sabi sa 15 yon. No, bagamat ganun yung ginagawa natin, minsan nirarush natin yung Panginoon dun sa mga pinagpe-pray natin, no, sa mga hinihiling natin na mga material na bagay dito sa lupa. No, ando dun pa rin yung Panginoon para ibigay ito. No, gaya nga ng sinabi ko, meron tatlong sagot ng Panginoon sa mga prayers natin. Yes, no, wait. Yung unang-una, yung yes, yan, yes is ibibigay niya yan sa'yo. No, hindi niyan ibibigay sa'yo dahil hindi yan karapat-dapat para sa'yo. No? Mamaya nanghihingi ka ng Lord, bigyan mo ko ng eroplano, pero wala ka namang airport. Paano ibibigay sa'yo ng Panginoon yun, di ba? Lord, bigyan mo ako ng sasakyan, pero wala kang parking lot. Paano ibibigay sa'yo ng Panginoon yun? Pag binigay sa'yo ng Panginoon yun, itotow lang. No, magpark ka lang sa Maynila, itotow na yan. Wala nang 5 minutes, 5 minutes. So yung wait is, ibibigay yan ng Panginoon, pero hindi pa ngayon. No? Baka nanghihingi ka ng sasakyan, ginagawa pa lang yung bahay mo para sa parking. No? So maghintay ka. No? Yun yung pananampalataya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabi dun sa 51, at samantalang siya'y lumulusong at sinalubong siya ng kanyang mga alipin na nangangasabi na ang kanyang anak ay buhay. Binibigyan tayo ng, yun yung faith na dapat natin gawin, no? Naalala ko yung isang kwento na mayroong isang Christian na umakyat siya sa bundok. Isang Christian na umakyat sa bundok. So, habang naglalakbay siya pakit ng bundok is inabutan siya ng gabi. No, alam naman natin sa bundok, 'di ba, ma-fog yan, mahamog. So, habang umakyat siya is nahulog siya. No, hindi niya makita yung mga nasa paligid niya. Ngayon nahulog siya. Paghulog niya, sumabit siya sa sanga ng puno. Then, dahil Christian siya, no, yan yung advantage natin na sa Christian, no? Alam natin, di ba, gaya kanina, alam natin kung sinong tatawagin natin. No? Alam natin kung saan tayo hingi. Ngayon, itong Kristiyano na ito, nanalangin siya sa Panginoon, Lord, iligtas niyo po ako. Kasi, madilim, tsaka mahamog, hindi niya nakikita kung mahuhulog na ba siya o basta nakasabit lang siya doon. No? Hanggang sinabi niya, Lord, iligtas niyo po ako. Lord, iligtas niyo po ako. Hanggang sumapit yung umaga, na nakita na lang siya doon ng mga rescuer na nakasabit. No? Yung pinagsabitan niya pala is, gadangkal na lang doon sa lupa. No? Gadangkal na lang doon sa lupa, babagsak na siya. No? Ganyan, minsan nanghihingi tayo sa Panginoon pero hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Wala tayong pananampalataya sa Kanya. Yung faith na tinatawag, no? Huwag tayo maging katulad nitong Kristiyano na na mamumundok. Kasi tumawag siya sa Panginoon No? Tumawag siya sa Panginoon na tulungan mo ako. Pero sabi sa kanya ng Panginoon, bumitaw ka. Bumitaw ka, pero hindi niya sinunod. No, yung pala, yung pag bumitaw siya, isang dangkal na lang yung hindi niya lang makita, yung babagsakan niya. No, ganun tayo minsan. Humihingi tayo sa Panginoon, pero pag tinatawag tayo ng Panginoon, pag binibigyan tayo ng instruction ng Panginoon is hindi tayo sumusunod. No? Hindi tayo sumusunod dun sa instruction na binigay ng Panginoon. So, gaya dito sa makapangyarihang tao na ito, yun yung ginawa niya, no? Alam niya no? Saan ba tayo tatawag pag tayo nangangailangan?
no? Sa Panginoon. Sa Panginoon lang tayo tatawag. At ano yung dalawang way para makausap natin yung Panginoon? No? Text ba natin yung Lord? Tatawagan ba natin through phone? Di ba? Hindi naman. No? Gumagamit tayo ng panalangin at Biblia. No? Yun yung unang-unang sa Panginoon, yung pananalangin at pagbabasa ng Biblia. Kasi doon binibigay ni Lord yung mga instruction niya. Doon binibigay ni Lord kung yung inihingi mo, nandoon lahat ng sagot sa pananalangin at pagbabasa ng Bible. No? Kaya yung ini-encourage ko kayo sa mga kabataan, sa mga elders natin na attend tayo ng discipleship. Mag-ano tayo ng discipleship kasi napakalaking tulong ng discipleship. Doon matututunan natin totoong pananampalataya sa Panginoon, no? Na oo, tayo ligtas na, pero hanggang doon na lang ba 'yon sa pagiging ligtas natin? No? Ligtas na tayo, okay. Lord, ligtas na ako. Okay na. No? Hindi, pero hanggang doon na lang ba 'yon? Hanggang doon na lang ba sa pagiging ligtas mo? No? Siyempre, kailangan natin ipakita sa Panginoon, no? Sa pamamagitan ng pag-obey sa Panginoon. Obedience. No? Obedience at siyempre discipleship. Kailangan meron, sabi nga ni attorney, dapat meron, kung tayo nagdi-disciple na, dapat meron tayong mga sariling anak. O kung wala pa, kung bago pa lang tayo sa pananampalataya, dapat meron tayong mga nanay at tatay sa pananampalataya, no? Bukod sa yan, kay Ate Marge, andyan si nanay. Bukod kay nanay, meron tayong nanay o ama sa pananampalataya. So, yun, yung itong makapangyarihan na tao na ito, alam niya kung saan siya tatawag. Alam niya kung sinong tatawagin niya. Kasi, doon pa lang nakita niya na doon sa Galilea, 'di ba? Kasama siya doon eh. Yung unang-unang himala ng Panginoon na ginawa niya na tubig. At ginawa niyang alak yung tubig, no? Kaya nakita niya, no? Nakita niya yung himala ng Panginoon. At dahil dun sa nakita niya is alam niya kung sino tatawagin niya, no? Kaya nung pumunta siya doon sa bahay nila, na sinabi sa kanya ng Panginoon na okay na, magaling na yung anak mo. No? Pagka-uwi niya sa kanila, andun na, magaling na yung anak niya. So yun yung pangalawang ng Panginoon. Yun yung pangalawang ginawang miracle ng Panginoon sa Bible. No? Yung pinagaling niya yung may sakit. So, sa buhay Kristiyano natin, tatandaan natin na hindi tayo exempted sa mga trials. Amen? Amen po ba? Pwede bang sabihin niyo yung katabi niyo hindi ka exempted? No? Hindi tayo exempted sa trials na lagi natin tatandaan. Bilang Kristiyano, hindi porket Kristiyano ka na is hindi ka na magkakaroon ng problema. No, hindi porket Kristiyano ka na is exempted ka na sa mga disgrasya, sa mga minsan nakukulangan tayo sa budget, no? Minsan nahihirapan tayo humanap ng trabaho, hindi tayo exempted dun, no? Pero yung faith na binigay sa atin ng Panginoon, no, gaya nung tao na napag-aralan natin ngayon is alam niya kung kanino siya tatawag, di ba? Alam niya kung sino yung lalapitan niya sa oras ng pangangailangan, no? Alam niya na ang Panginoon lang ang makakagawa nun, no? At ang susi doon is ang ating pananampalataya, no? Kung nananampalataya tayo sa Panginoon, no, ano yung tatlong uli na sagot ng Panginoon pag tayo nananalangin sa Kanya? Yes, no, wait. Yun lang yung sagot ng Panginoon doon sa mga hinihiling natin sa Kanya, no? At tatandaan natin, hindi tayo exempted doon sa mga trials na yon. Pero tatandaan din natin na tapat ang Panginoon.
No? Tapat yung Panginoon sa mga pangako niya sa atin. No? At kailanman, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. No? Minsan, Lord, pag nagkaroon tayo ng mabigat na pagsubok, Lord, di ko na kaya. Ayoko na magsimba. Unang-una lagi, no? Ayoko na magsimba. Kasi hindi ka naman totoo. No? Pero hindi pala yun. No? Meron lang, yung sagot lang ng Panginoon dun sa inihiling mo is yes, no, and wait. No? Kaya yun, lagi natin pong tatandaan na ang Diyos ay tapat. No? Bagamat hindi tayo exempted nga dun sa mga trials, ang Diyos, ang Panginoon ay tapat. No? Kailanman hindi po siya nagkukulang. Makikita po natin dyan lahat ng mga command ng Panginoon, yung mga utos ng Panginoon, lahat ng mga ginagawa po natin, lahat ng mga pagpapagal natin, no? Dapat ngayon, nasa mall tayo kasi walang pasok, di ba? No? Nasa mga date tayo, pero dahil mahal natin ng Panginoon at nananampalataya tayo sa Panginoon, no? Yung faith natin sa Panginoon is nandiyan dyan. So lahat ng mga sacrifices natin is babalik yan ng Panginoon sa atin. No? Maghintay lang tayo. No? At unang-unang way natin para malaman natin na kung ano ba talaga yung message ng Panginoon is magbasa ng Bible, manalangin. No? Ako po, sa totoo lang po, ang pagbabasa ko lang po ng Bible is pag, Tuesday, Wednesday. Kasi po, yung Tuesday po, kailangan namin magbasa para sa D-group. Pero dahil po doon sa D-group, natututo kami magbasa, kasi po, tatanungin kami ni attorney, wala kami may sasagot. Pero dahil pala doon is, natututo kami magbasa, no? Nalalaman namin yung mga dapat na ituro sa amin ng Panginoon. So, yun, tatandaan po natin na tapat po ang Panginoon kung tayo mananampalataya sa Kanya. At tatandaan din po natin na ang pananampalataya po na pong yan ay dala-dala po natin hanggang sa dumating ang Panginoon. So, although maikli lang po yung message ko sa umagang ito, pero hopefully po na meron po tayong naintindihan about faith. At ang pananampalataya pong ito, gaya ng sinabi ko kanina, ay dadali natin at daladala natin hanggang sa dumating ang Panginoon. So, yun lamang po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa mensahe, Panginoon, sa umaga pong ito. At alam namin, Panginoon, na ang faith, Panginoon, na ibinigay niyo po at natutunan namin sa umagang ito ay dala-dala namin, Panginoon, hanggang sa iyong pagdating, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo na patuloy niyo pong binibigyan kami ng wisdom, Panginoon, at knowledge, understanding, Panginoon, upang ang lahat ng aming mga pag-aaralan, Panginoon, ay may apply namin, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, sa araw-araw na buhay namin. Maraming salamat. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun, maraming salamat po sa preacher po natin yung nagbigay po ng salita ng Diyos. So, alam naman po natin na ang faith is nakakaano din to ng bundok, nakakalipat siya. Ganun if yung faith talaga natin is solid talaga. Amen po ba? Dapat ganun tayo, yung faith natin nakakalipat ng bundok. Sabihin mo lang doon, lilipat yan doon. Amen? Yes. In the name of the Lord, lahat tayo may faith. Kung wala tayong faith, wala tayo dito. Amen po ba? At ngayon, medyo maaga-aga pa, pero sabi din naman dito sa John 4:24,
na ang Diyos ay espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Amen po ba? Dapat isamuhay din po natin na ang Diyos na kasama natin ngayon ay espiritu niya, ang hininga niya, ang buhay niya, at higit sa lahat, ang templo niya. Amen po ba tayo? Amen. So palakpakan po natin ang ating Diyos.